Sa video na ito matutuklasan mo kung bakit paulit-ulit kang nagigising sa alas negatibo 3 ng madaling araw hindi minsan, hindi 2 beses kundi paulit-ulit at kung bakit hindi ito simpleng katandaan lang gaya ng sinasabi ng iba. Humihiga ka sa gabi na umaasang iba na ang magiging tulog mo ngayong gabi umaasang makakatulog ka ng tuloy-tuloy pero bigla mong minumulat ang iyong mga mata sa dilim tahimik ang buong kwarto at alam mo na agad kung anong oras na kahit hindi mo tingnan ang orasan. At ang pinakamasakit dito ay hindi lang ang pagiging gising kundi ang pakiramdam na may isang bagay sa loob ng katawan mo na hindi na gumagana tulad ng dati. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil may isang makapangyarihang bonus tip na naghihintay sa iyo isang simpleng bagay pero malalim ang epekto na maaaring makatulong sa iyo para maibalik ang tulog na akala mo ay nawala na ng tuluyan. Kung naranasan mo nang humiga sa alas negatibo 3 ng madaling araw nakatitig sa dilim pagod pero hindi makatulog habang unti-unting lumalakas ang iyong mga iniisip at bahagyang kinakabahan ang puso mo para sa iyo ang mensaheng ito. Bago tayo magpatuloy gusto kong gawin mo ang isang simpleng bagay. Mag-comment ka ng Maya kung lagi kang nagigising sa pagitan ng alas negatibo 2 hanggang alas negatibo 4 ng madaling araw. Huwag mong kimkimin ito, hindi ka nag-iisa at mahalaga ang boses mo dito. At sabihin mo rin saan ka nanonood ngayon? Saang bahagi ng mundo ka habang pinapakinggan mo ito? Dahil kahit nasaan ka man pareho ang pakiramdam ng laban na ito. Ang mahabang gabi ang putol-putol na tulog at ang tahimik na frustration na hindi nakikita ng iba. Mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito dahil ang matututuhan mo ay hindi lang impormasyon, maaaring ito ang maging turning point mula sa isa na namang gabing walang tulog hanggang sa paggising mo na muli na parang ikaw ulit. Diretso tayo sa katotohanan, ang paggising sa alas negatibo 3 ng madaling araw ay nararanasan ng maraming matatanda pero hindi ibig sabihin ito ay dapat mo na lang itong tanggapin. May mga magsasabi, normal lang yan sa pagtanda. Pero sa loob mo alam mong may hindi tama. Dahil hindi lang ito tungkol sa paggising. Kundi kung ano ang pakiramdam mo pagkagising mo. Yung bigat sa katawan. Yung inis sa dibdib. Yung tahimik na tanong sa isip, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi ka tinatraidor ng iyong katawan. Ito ay may sinusubukang ipahiwatig sa'yo. Ayon sa mga eksperto sa tulog at kalusugan, ang paggising sa ganitong oras ay madalas senyales na may hindi balanse sa katawan. Maaaring bumababa ang blood sugar mo sa gabi. Maaaring may dahan-dahang pamamaga sa katawan. Maaaring pagbabago ng hormones habang tumatanda. O kaya stress na matagal mo nang dinadala na lumalabas lang kapag tahimik na ang gabi. At mas mahirap pa dito. Sa gabi wala kang distraksyon. Walang ingay. Walang tao. Walang galaw. Ikaw lang at ang sinasabi ng iyong katawan. Kaya mas matindi ang pakiramdam ng alas negatibo 3 ng madaling araw. Mas personal. Mas mahirap baliwalain. Pero ito ang madalas hindi napapansin. Hindi ito basta-basta nangyayari lang. May pattern ang katawan mo. May ritmo ito. At kapag may sumisira sa ritmong iyon, paulit-ulit itong nagpapakita sa parehong oras gabi-gabi. Kung ito ang nararanasan mo, huwag mo itong ipagwalang bahala. Mag-comment ka muli ng Laya at sa pagkakataong ito, sabihin mo kung anong oras ka kadalasang nagigising, alas negatibo 2 ba? Alas negatibo 3? Alas negatibo 4? At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Dahil kahit nasaan ka man sa mundo ang karanasang ito ay mas konektado kaysa sa inaakala mo. At kung hindi mo pa nagagawa mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang pag-unawa sa sinasabi ng iyong katawan ay unang hakbang para maibalik ang iyong gabi at ang iyong kapayapaan. Ngayon, mas palalalimin pa natin ito dahil ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa alas negatibo 3 ng madaling araw ay isang bagay na hindi talaga nauunawaan ng karamihan. Sa eksaktong oras na iyon ng gabi ang katawan mo ay hindi lang basta nagpapahinga. Ito ay aktibong gumagana, tahimik, eksakto, sinusubukang panatilihin kang buhay, balanse, at stable. Bandang alas negatibo 3 ng madaling araw, pumapasok ang iyong katawan sa isa sa pinakadelikadong yugto nito. Ang iyong atay ay mas nagiging aktibo, nagpoproseso ng toxins,
nagre-regulate ng enerhiya, sinusubukang linisin at i-reset ang katawan habang natutulog ka. Ang iyong blood sugar levels ay nagsisimulang magbago, minsan bumababa ng mas mababa kaysa kayang ay handle ng katawan mo. At ang stress hormones, lalo na ang cortisol, ay nagsisimulang maghanda para tumaas para ihanda ka sa umaga. At dito nagiging mahirap. Kapag kahit isa sa mga sistemang ito ay bahagyang hindi balance, nagre-react ang katawan mo. Hindi malakas, hindi dramatic, pero sapat para gisingin ka. Kaya bigla ka nalang dumidilat. Walang alarm. Walang ingay. Kundi isang tahimik na interruption mula sa loob. Minsan pakiramdam mo bumibilis ang tibok ng puso mo. Minsan gumugulo ang isip mo kahit walang dahilan. Minsan bigla kang alerto kahit alam mong pagod na pagod ka. At sa sandaling iyon nakahiga ka sa dilim, nakakalito, minsan nakakatakot. Dahil pagod ka pero hindi na bumabalik ang antok. Habang tumatanda tayo, mas lumalakas ang ganitong sensitivity. Hindi na ganoon kadaling mag-adjust ang katawan tulad ng dati. Ang maliliit na imbalance na noon ay hindi mo napapansin, ngayon ay lumilitaw na malinaw paulit-ulit sa parehong oras gabi-gabi. Kaya kapag nagigising ka ng alas negatibo, 3 ng madaling araw, hindi ito basta-basta. Ito ay paraan ng katawan mo para sabihin, may kailangan bigyang pansin. At kapag hindi ito pinapansin, mas tumitibay lang ang pattern. Kung naranasan mo na ang biglaang paggising na yon, yung kakaibang halo ng pagod at pagiging alerto. Gusto kong mag-type ka ng waya sa comments ngayon. At maging tapat ka, ano ang nararamdaman mo sa sandaling yon? Pag-aalala ba? Hindi mapakali? Mabilis na tibok ng puso? At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Dahil kahit anong bansa, kahit anong time zone, libo-libong tao ang dumaranas nito sa parehong tahimik na oras ng gabi. At kung nagsisimula mong mas maintindihan ang iyong katawan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil habang mas naintindihan mo ang nangyayari sa loob mo, mas lumalapit ka sa tuloy-tuloy na tulog, walang takot, walang frustration, at walang paulit-ulit na paggising sa alas negatibo 3. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos walang malinaw na nagpapaliwanag pero maaaring tahimik na nakakaapekto sa iyo gabi-gabi. Inflammation. Hindi yung nakikitang pamamaga, hindi yung may halatang sakit. Kundi yung tahimik, nakatagong inflammation na dahan-dahang naiipon sa loob ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang ganitong klase ng inflammation ay hindi sumisigaw. Bumulong ito dahan-dahan, matyaga, hanggang sa isang araw. Nagsisimula na itong makaapekto sa buong sistema ng katawan, kabilang ang tulog mo. At dito nagiging personal ito. Maaaring iniisip mo na ang insomnia mo ay dahil lang sa edad. Pero sa ilalim nito, maaaring may laban ang katawan mo na hindi mo man lang nararamdaman sa araw. Ang inflammation na ito ay maaaring makaistorbo sa brain signals. Maaari nitong guluhin ang balanse ng hormones na nagkokontrol ng tulog. Maaari nitong panatilihing alerto ang nervous system mo kahit akala mo ay relaxed ka na. Kaya sa gabi, kapag dapat ay tuluyan nang nagpapahinga ang katawan mo, hindi ito lubusang nakakawala. May bahagi pa rin nagising, hindi mapakali, hindi tuluyang nakakapagpahinga. At doon nangyayari ang alas negatibo 3 ng madaling araw. Nagigising ka hindi dahil may nanggaling sa labas, kundi dahil may isang bagay sa loob na hindi nananatiling tahimik. Nakakainis. Dahil ginagawa mo naman ang lahat ng tama. Natulog ka sa tamang oras. Pinatay mo ang ilaw. Ipinikit mo ang mata mo na umaasang makakapahinga. Pero iba ang plano ng katawan mo. Ngayon, dito pumapasok ang pag-asa. May isang natural na compound na matagal nang pinag-aralan ng mga eksperto, ginagamit na rin sa loob ng maraming henerasyon, at nakatutok ito sa ganitong klase ng hidden inflammation. Ito ay matatagpuan sa turmeric. Sa loob ng turmeric ay may tinatawag na curcumin, at dito nakasalalay ang tunay na bisa. Ang curcumin ay kilala ng mga health professionals dahil sa kakayahan nitong tumulong magpakalma ng inflammation sa katawan, hindi agad-agad kundi dahan-dahan, malalim sa pinakaugat. At kapag humupa ang inflammation, kumakalma ang utak. Mas nagiging relaxed ang katawan. Mas nagiging stable ang sleep cycle. Hindi ito magic.
Ito ay tulong para sa katawan na matagal nang hindi nabibigyan ng suporta. Kung ito ang unang beses mong naririnig na ang inflammation, ay maaaring makaapekto sa tulog mo. Huminto ka sandali at mag-type ng "Waya" sa comments. Dahil ang realization na ito lang ay maaaring magbago kung paano mo titingnan ang gabi mo mula ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Dahil kahit nasa mataong lungsod ka o sa tahimik na lugar, maraming tao ang dumaranas ng ganitong tahimik na laban ng hindi nila alam. Kung ito ay nagbubukas ng iyong pag-unawa, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang pag-unawa sa nangyayari sa ilalim ng surface ay unang tunay na hakbang para maranasan muli ang malalim at tuloy-tuloy na tulog, ang tulog na matagal nang hinihingi ng iyong katawan. Ngayon, mas lalalim pa tayo dahil dito madalas nagkakamali ang pag-unawa ng maraming tao tungkol sa turmeric at tulog. Ang turmeric ay hindi pampatulog na gamot. Hindi ito magpapatulog sa iyo sa loob ng 5 minuto. At kung iyon ang inaasahan mo, mawawala sa iyo ang tunay nitong kapangyarihan. Ang tunay na ginagawa ng turmeric ay mas banayad pero mas mahalaga. Ito ay gumagana sa antas ng balanse. Hindi nito pinipilit ang pagtulog kundi tinutulungan ang katawan na makabalik sa kondisyon kung saan natural na muling darating ang tulog. Sa loob ng turmeric ay may curcumin at ang compound na ito ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sistema ng katawan mo ng sabay-sabay. Tinutulungan nito ang mga brain chemicals na nagre-regulate ng sleep-wake cycle, dahan-dahang pinapakalma ang nervous system mula sa pagiging laging alerto. Tinutulungan nitong mabawasan ang mga banayad na pananakit o discomfort sa katawan na maaaring gumigising sa iyo sa gabi kahit hindi mo ito masyadong napapansin sa araw. Sinusuportahan nito ang stability ng blood sugar na isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit bigla kang nagigising sa gabi. At tinutulungan din nitong pakalmahin ang internal stress response na nag-iwan sa katawan na parang ihanda lagi kahit tulog ka na. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ito tungkol sa pagpapatulog o sedation. Ito ay tungkol sa restoration. Hindi kailangang pilitin ang katawan para matulog. Kailangan itong gabayan pabalik sa balanse. At dahil dito, matagal nang pinag-aralan ang turmeric sa natural health practices at lalo pang kinikilala ng modern wellness researchers. Dahil kapag ang katawan ay mas kaunti ang inflammation, mas kalmado at mas balanse. Ang tulog ay hindi na nagiging laban. Ito ay nagiging natural na proseso muli. Pero mahalagang maintindihan ito. Maraming tao ang nagkakamali dito. Sinusubukan nila ang turmeric minsan o 2 beses lang at kapag walang dramatic na resulta sumusuko na sila. Hindi ganito gumagana ang proseso. Hindi naging imbalanced ang katawan mo sa isang araw lang. Kaya hindi rin ito maaayos sa isang araw lang. Ito ay tungkol sa consistency, pasensya, at pagbibigay ng oras sa katawan para mag-adjust. Kung nagsisimula itong magkaroon ng saysay, para sa iyo mag-type ka ng "Waya" sa comments ngayon. At maging tapat ka, akala mo ba dati ang turmeric ay simpleng pampalasa lang? Sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Dahil ang mensaheng ito ay umaabot sa iba't ibang lugar pero pare-pareho ang pinagdadaanan ng mga tao, putol-putol na tulog, gabing hindi mapalagay at umagang mas mabigat kaysa dapat. At kung nagsisimula mong makita ang tulog sa bagong paraan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil kapag naintindihan mo na ang tulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng mata kundi sa pagre-restore ng buong sistema ng katawan, mas mauunawaan mo na ang paggaling ng gabi ay hindi imposible, kailangan lang ng tamang suporta at tamang kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo hindi komportable pero napakahalaga. Dahil maraming seniors ang gumagamit ng turmeric pero patuloy pa ring nagigising sa alas negatibo, 3 ng madaling araw at iniisip nila na hindi ito gumagana. Pero sa totoo lang hindi ang turmeric ang problema. Ang problema ay kung paano ito ginagamit. Maging tapat tayo. Karamihan ng tao ay gumagamit ng turmeric sa paraang hindi nagbibigay ng tunay na benepisyo sa katawan. Konti lang ang inilalagay nila sa pagkain paminsan-minsan. O kaya umiinom ng capsules nang hindi alam ang kalidad o absorption. O sinusubukan lang ng ilang araw at inaasahang may agad na pagbabago tapos sumusuko agad. At doon nila sinasabi, hindi ito epektibo.
Pero ang katawan mo ay hindi tumutugon sa hula-hula. Ito ay tumutugon sa consistency, tamang dami at tamang absorption. May isang mahalagang bagay na binibigyang diin ng mga eksperto sa nutrition at natural medicine. Ang curcumin, ang active compound ng turmeric, ay mahirap i-absorb ng katawan. Ibig sabihin, kahit ininom mo ito, maaaring hindi ito lubos na nagagamit ng katawan mo. Kaya kahit umiinom ka ng turmeric, maaaring hindi mo nararamdaman ang inaasahan mong epekto. At dito nagsisimula ang frustration ng marami. Pakinggan mo ito ng mabuti. May simpleng detalye na nagpapabago ng lahat. Kailangan ng turmeric ng suporta para mas maging epektibo sa katawan. Kung wala ang suportang iyon, mabilis itong dumadaan sa sistema at marami sa potensyal nito ang nawawala. Kaya sa tradisyonal na practice, madalas itong sinasabay sa black pepper. Dahil ang black pepper ay may natural compound na tumutulong para mas maabsorb ng katawan ang curcumin. Hindi ito bagong hype. Ito ay matagal nang napansin at pinag-aralan sa nutritional science. Pero kahit yun lang, hindi pa rin sapat. Dahil mahalaga rin ang timing, consistency at routine. Ang pag-inom ng turmeric paminsan-minsan ay parang sinusubukang punuin ang may butas na lalagyan ng tubig tuwing weekend lang. Kailangan ng katawan ng tuloy-tuloy na suporta, hindi pa iba-ibang effort. At dito maraming seniors ang sumusuko. Inaasahan nila ang mabilis na resulta, pero ang kailangan ng katawan ay dahan-dahang rebuilding process. Kung bumubukas ang isip mo sa mensaheng ito, mag-type ka ng Laya sa comments. At sabihin mo ng tapat, regular ka bang gumagamit ng turmeric o paminsan-minsan lang? At saan ka nanonood ngayon? Tingnan natin kung gaano kalayo umaabot ang mensaheng ito. Dahil maraming tao ang tahimik na nahihirapan sa tulog, hindi dahil wala silang ginagawa, kundi dahil ginagawa nila ito nang hindi nauunawaan kung paano talaga gumagana ang katawan. At kung napagtatanto mo ito ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil minsan, ang pagkakaiba ng walang resulta at gumagana ay hindi ang sangkap mismo, kundi kung gaano mo ito naiintindihan at kung gaano mo ito kayang gawin ng tuloy-tuloy. Ngayon, huminto tayo sandali dahil hindi na lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa kung paano mo nararamdaman ang sarili mo araw-araw kahit hindi mo palaging sinasabi. Dahil ang paggising sa alas negatibo, 3 ng madaling araw ay hindi lang problema sa gabi. Kasama mo ito hanggang umaga. Gumigising ka na pagod kahit technically nakatulog ka. Parang mabigat ang katawan mo bago pa magsimula ang araw. Humihina ang pasensya mo. Mas mabagal ang takbo ng isip mo. At minsan parang hindi mo nakilala ang sarili mo. At iyon ang pinakamasakit. Hindi lang kawalan ng tulog, kundi ang tahimik na pagbabago sa pakiramdam mo sa sarili mong buhay. Isipin mo ito na paulit-ulit gabi-gabi. Hindi na ito isang masamang gabi lang. Nagiging pattern na ito. At ang pattern na yon ay unti-unting humuhubog sa mood mo, sa enerhiya mo, pati sa tiwala mo sa sariling katawan mo. At mapapaisip ka, ganito na ba talaga ang buhay ko ngayon? Pero pakinggan mo ito ng malinaw. Hindi. Hindi nasira ang katawan mo. Pero malinaw itong may sinasabi sa iyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggising sa gabi. At kapag hindi ito pinansin ng matagal, mas bumibigat ang emosyonal na epekto. Maaaring hindi mo agad mapapansin, pero sa paglipas ng panahon, ang mahinang tulog ay hindi lang nakakaapekto sa pahinga. Nakakaapekto ito sa pag-isip mo. Nakakaapekto ito sa reaksyon mo sa stress. Nakakaapekto ito sa pakikisalamuha mo sa ibang tao. At dahan-dahan nagiging mas madilim ang pakiramdam ng araw kaysa dati. Pero mahalagang maintindihan mo ito. Hindi ito permanente. Ito ay signal, hindi sentensya. At ang mga signal ay pwedeng intindihin. Ang mga signal ay pwedeng sagutin. Ang mga signal ay pwedeng baguhin. Kaya lahat ng pinag-uusapan natin, mula inflammation hanggang turmeric hanggang sleep balance, ay hindi lang impormasyon. Ito ay paraan para matulungan ang katawan mong bumalik sa tamang balanse. Dahil karapat-dapat ka hindi lang sa nakaraos sa gabi. Karapat-dapat ka sa paggising na may pahinga, may sigla at present ka sa sarili mong buhay. Kung naranasan mo nang mapagod emotionally dahil sa kakulangan ng tulog, mag-type ka ng Laya sa comments ngayon.
At huwag ka lang tumigil doon, sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Dahil minsan, ang kaalamang hindi ka nag-iisa ay sapat na unang ginhawa para sa maraming tao. At kung tumatama ito sa iyo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang paggaling ng tulog ay hindi lang tungkol sa katawan, ito ay tungkol sa pagbabalik ng mood mo, ng kapayapaan mo, at ng paraan ng pag-experience mo sa bawat bagong araw. Ngayon, dalhin natin ito sa mas practical, isang bagay na pwede mong simulan ngayong gabi. Dahil ang pag-intindi sa problema ay isang bagay, pero ang pagbibigay ng tamang kondisyon sa katawan para maghilom ay kung saan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ito komplikado. Sa katunayan, mas simple, mas tumutugon ang katawan. Narito ang isang basic night routine na madalas binibigyang diin ng mga natural health experts at traditional wellness practices para sa mas maayos na tulog. Mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog, unti-unting pabagalin ang katawan mo. Hindi lang pisikal kundi pati isip. Maghanda ng mainit-init na inumin tulad ng maligambam na tubig o mainit na gatas, isang bagay na banayad na nagsasabi sa katawan mo na tapos na ang araw. Pagkatapos, maaaring magdagdag ng turmeric. Hindi biglaan, hindi pa bigla-bigla kundi sinasadya bilang bahagi ng calming routine. Kapag ininom mo ito, gawin ng dahan-dahan. Dahil hindi lang ito pag-inom. Ito ay mensahe sa katawan mo, ligtas ng mag-relax. At kung maaari, maglagay ng kaunting black pepper para mas ma-absorb ng katawan ang curcumin. Pero hindi doon nagtatapos. Dahil ang mga ginagawa mo sa paligid ng routine na ito ay kasing halaga rin ng iniinom mo. Iwasan ang mabibigat na pagkain sa gabi dahil kapag busy pa ang digestion mo, naapektuhan ang sleep cycle. Bawasan ang maliwanag na ilaw at screen dahil pinapaniwala nito ang utak na araw pa rin. At higit sa lahat, unti-unting pakalmahin ang isip. Dahil maraming seniors ang hindi lang pinipigilan ng katawan na matulog, kundi ng isip na hindi tumitigil. Ngayon, ito ang madalas hindi napapansin. Ang routine mo ay hindi lang para sa tulog. Ito ay pagtuturo sa nervous system mo ng pattern. Kapag paulit-ulit ang calming signals, gabi-gabi natututo ang katawan mo. Mainit na inumin, dim light, katahimikan, tuloy-tuloy na consistency. Sa paglipas ng panahon, mas mabilis at mas natural ang response ng katawan. At dahan-dahan humihina ang hawak ng 3 wake-ups. Kung seryoso kang subukan ito ngayong gabi, mag-type ka ng "I will" sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon dahil nakaka-inspire makita kung gaano karaming tao ang sabay-sabay na sinusubukang ibalik ang kanilang tulog. At kung handa kang mag-commit, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil minsan, ang healing ay hindi nanggagaling sa matinding pagbabago, kundi sa simpleng bagay na paulit-ulit ginagawa hanggang maalala ng katawan mo kung paano magpahinga muli. Maging tapat tayo dahil hindi lahat ng paggising sa alas negatibo, 3 ng madaling araw ay isang dahilan lang. At kapag hindi mo tinanggap ang katotohanan iyon, maaaring paulit-ulit kang maghanap ng solusyon na kalahati lang ang epekto. Minsan nakakatulong ang turmeric, minsan sinusuportahan nito ang katawan, pero may mas malalim pang mga layer na kailangan ding bigyang pansin. Dahil ang tulog mo ay hindi kinokontrol ng isang switch lang. Ito ay isang sistema. At kapag may isang bahagi ng sistemang iyon na hindi balanse, na apektuhan ang tulog mo. Linawin natin ito. Minsan ito ay stress. Hindi yung halatang stress na iniisip mo, kundi yung tahimik na stress na dala mo buong araw nang hindi mo namamalayan. Mga hindi natapos na iniisip. Mga alalahaning hindi nasabi. Bigat ng emosyon na hindi mo na ilalabas bago matulog. Maaaring nakahiga ang katawan mo pero gising pa rin ang isip mo. At sapat na yon para magising ka sa gabi. Minsan naman ito ay blood sugar imbalance. Kapag bumababa ng sobra ang blood sugar mo, habang natutulog, nagre-react ang katawan mo na parang alarm system. Ginigising ka nito para ayusin ang imbalance. Kaya bigla kang nagigising alerto, hindi mapakali, parang may biglang i-switch on sa loob. May mga pagkakataon din na may kinalaman sa gamot. May ilang gamot na maaaring bahagyang makaapekto sa sleep cycle, lalo na sa mga matatanda. Hindi laging halata pero sapat para guluhin ang deep sleep stages.
At may isa pang madalas hindi napapansin. Ang daily habits. Late na pagkain. Hindi pare-parehong oras ng tulog. Mahahabang tulog sa araw na nagpapababa ng sleep pressure sa gabi. Maliit man ang tingin mo sa mga ito sa paglipas ng panahon, mas malaki pa ang epekto nito kaysa inaakala mo. Kaya ito ang katotohanan. Ang turmeric ay nakakatulong pero hindi ito buong solusyon. Isa lang ito sa mas malaking larawan. Ang katawan mo ay komplikado at ang tulog ay binubuo ng maraming layer na sabay-sabay gumagana. Kaya may mga taong sumusubok ng isang remedy lang at nadidismaya dahil inaasahan nila ang isang solusyon sa maraming pinagmumulan ng problema. Pero kapag naintindihan mo ito, nagbabago ang pananaw mo. Hindi ka na naghahanap ng magic. Naghahanap ka na ng balanse. Ngayon, mag-reflect ka ng tapat. Kung sa tingin mo stress o habits ang maaaring nakaapekto sa tulog mo, mag-type ka ng Laya sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon dahil minsan ang pagkilala lang sa tunay na dahilan ay unang hakbang na ng pagbabago. At kung nakakatulong ito para mas makita mo ang mas malaking larawan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil kapag tumigil ka sa pagtingin sa tulog bilang isang simpleng problema at sinimulan mo itong makita bilang isang sistema, doon mo lang talaga mabubuksan ang kakayahang ayusin ito ng tama, hakbang-hakbang, layer by layer. Ngayon, dumating tayo sa bahagi na madalas tuluyang hindi napapansin pero maaaring ito ang pinakamahalagang piraso ng buong puzzle. Dahil pagkatapos ng lahat ng usapan tungkol sa inflammation, turmeric, routines, at mga hidden causes, may isa pang layer na tahimik na nagdedesisyon kung mananatili kang gising sa alas negatibo 3 ng madaling araw o tuluyan kang makakatulog. At hindi ito tungkol sa kinakain mo kundi sa dinadala mo papasok sa pagtulog. Ang isip mo. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Maaaring tama ang iniinom mo. Tama ang routine mo. Nabawasan mo ang inflammation. Naayos mo ang habits mo. Pero kung ang isip mo ay papasok sa gabi na may bitbit pang tensyon, naririnig iyon ng katawan mo. Dahil ang tulog ay hindi lang pisikal. Ito ay malalim na neurological at emotional. At maraming seniors ang hindi ito napapansin. Humihiga ka pero hindi tuluyang humihiga ang isip mo. Ulit-ulit ang mga usapan sa araw. Bumabalik ang mga alalahaning hindi na solusyonan. Iniisip mo ang bukas kahit gusto mo nang magpahinga. At dahan-dahan na nanatiling alerto ang nervous system mo. Hindi sapat para gising ka buong gabi. Pero sapat para magising ka bandang alas negatibo 3. Kaya maraming tao ang nagsasabi, natutulog ako pero hindi ako nagpapahinga. Dahil nakahiga ang katawan pero hindi tuluyang bumitaw ang isip. Ngayon, dito nagtatagpo ang lahat. Bago matulog, kailangan ng katawan mo ng senyales ng kaligtasan. Hindi lang dilim, hindi lang katahimikan, kundi emotional release. Dito nagiging makapangyarihan ang isang simpleng bagay. Mabagal na paghinga. Pagbitaw sa mga iniisip ng araw. Hindi pagresolba ng problema sa gabi. Hindi pagbalik sa mga bagay na hindi mo na mababago. Basta hinahayaan mong kumalma ang sistema mo. Dahil kapag nakaramdam ng key safety, ang nervous system mo, natural na lumalalim ang tulog. Walang pilit. Walang laban. Walang tatlo liyay na biglang paggising. At ito ang katotohanan na madalas huli na nalalaman ng tao. Gumaganda ang tulog kapag sinusuportahan ng katawan. Pero nagiging stable ito kapag kumakalma ang isip. Pareho dapat gumagana. Kaya ngayong gabi bago ka matulog, hindi lang katawan mo ang ihanda mo. Ihanda mo rin ang isip mo sa pagbitaw. Hayaan mong matapos ang araw kung saan ito nararapat sa nakaraan. Ngayon, may itatanong ako sa iyo. Kung napagtanto mo na ang iniisip mo sa gabi ay maaaring nakakaapekto sa tulog mo, mag-type ka ng Laya sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood dahil maraming tao sa buong mundo ang tahimik na nakakaranas nito. At kung nakatulong ang video na ito para mas maunawaan mo ang tulog mo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa pagpipilit matulog, kundi sa pagkatutong bumitaw para sa wakas ay magawa ng katawan mo ang dapat nitong gawin, magpahinga ng malalim, mag-restore ng buo at magising na renewed.